At yun na nga mga pre, isang makulimlim na hapon sa inyong lahat at welcome back dito sa channel ko. So mga pre, 3 araw na sunod-sunod yung ulan kaya hindi tayo nakauwi at nakapagpakain ng mga alaga natin. So ngayong araw ay i-update ko kayo dito sa ating mga gapi at saka dito sa mga mole natin. So di ako magtatagal dito mga pre at magpapakain lang ako kasi parang ulan. So una-una ko ipapakita sa inyo ito, yung concrete pond ng ating mga moles. So 3 batch to mga pre, yung first batch, yung third batch, tsaka yung fourth batch ng fry collection natin. So dati ko tong koi pond mga pre, dahil nga sobrang busy na at malayo yung breeding area natin sa shop. So kaya ito, ginawa ko na lang mole area. So ayan, tingnan nyo mga pre, marami ng mga semi breeder ng mga moles. Yung mga semi breeder yung first batch, then yung second batch na doon sa kabila, yung third batch, ayan yung medyo malaki-laki, tsaka yung huling batch ay yung maliit. Dito meron din, so kung di ako nagkakamali, third batch ata to yung nilagay ko dito. Yung iba dito ko nilagay. So ito yung second batch natin mga pre. Ayan, mga siguro mga 2 to 3 weeks ay pwede na tong i-market, mga juby size na. Ayan sila. So estimated ko nasa 500 pieces yung laman nito. Hindi ko alam yung exact na numero nito ngayon, pero anyway, ito yung ano natin mga pre, yung breeder. Tingnan nyo mga pre, yung mga yellow na yan, yung tangerine muli natin, ang lalaki niyan mga pre. So mga nasa 2 inch na yan yung iba mas mahaba pa yung mga male. Ayan, so more or less mga pre, nasa 100 pieces yung mga breeder ko dito. At tingnan nyo naman, napakadaming fry pa na hindi pa nakukuha. Wala tayong paglagyan, so nag-decide ako na dyan na lang sila lumaki. So pag may tubig na tayo, sa-sizing natin yan lahat at magbabawas tayo ulit ng mga breeder. So dito, linisin natin ito lahat. Ayan, so ito lang 3 na concrete pad ng mga sorted moles natin. At ito naman yung mga platinum king moles natin. So ito yung mga breeder ng platinum king mole natin. Ayan, so nasa 20 pieces lang to mga pre. Siguro nasa 12 or 13 pieces yung female dito. So tingnan nyo naman, may mga fry pa na hindi nakukuha kasi busy nga tayo, tsaka wala namang tubig, hindi natin magalaw yan. So dyan lang muna. Yung mga aquatic plants natin medyo makapal na. Dito naman, kung naalala nyo yung vlog na to, ayan, so yan yung mga fry natin ng platinum king mole na nilagay dito. Ayan, yung iba malalaki na, sobrang visible na sila sa camera. So nasa siguro nasa 200 pieces yung nandito. Ayan, so madami-dami to mga pre. So medyo crowded sila. At ito naman, ito yung mga maliliit pa na platinum king mole na natira nung nag-harvest tayo. Pinapalaki ko lang at saka lilinisin ko to mga pre, preparation sa mga bagong fry. At yan ay ilalagay natin doon sa pet shop. So medyo wala pang bakante sa pet shop, so sa susunod na lang siguro. So ayan, so mamaya mga pre, magpapakain tayo dito sa kanila. For the meantime, ito sa mga bago pa lang nag-subscribe sa channel ko, ito yung kabuuan ng maliit na backyard ng mga moles natin mga pre. So ayan, so doon naman tayo sa gapi. So ito yung breeding area ng mga gapis natin. So ayan, parang ulan na, malakas na yung hangin, tingnan nyo. So ito yung mga ref tub ng mga gapis natin. So iisa-isahin natin to. Dito mga pre ay yung Dumbo ear mosaic natin. So dito tayo nagpapalaki ng mga Dumbo ear mosaic. Ayan, ito yung fry section ko. So dito yung EBM natin at doon yung HB Red Rose ng mga male. So nandun yung mga male. Dito ay ungendered pa yan, so halo-halo yan. Dito ay EBM at saka dito yung Dumbo ear, at dito Dumbo ear rin, at dyan Dumbo ear rin. So napakaraming Dumbo ear dito mga pre. So dito yung mga breeder natin ng HB Red Rose, yung platinum HB Red Rose natin nandyan. So ito lahat ng mga female to dito. Ayan, tingnan nyo, napakaraming female dito mga pre. So nasa 200 pieces ata to yung dito. So baka sumobra pa. Yan, tingnan nyo, dami oh. So doon naman mga pre ay hindi pa to na gender. So halo-halo pa to, yung male at female. Ayan, yung iba malalaki na pa, so wala tayong time. So dito
ito yung mga breeder natin. Ito yung Dambuir na breeder. Ito yung P-dirt natin na hindi pa nagpa-fry. Yan. So dito yung mga EBM natin. Ayan. So ayan kung nakikita nyo. So hindi ko natatanggalin mga pre kasi baka uulanan tayo, kaya uwi din ako agad. So dito yung Japan Blue Gold Double Sword. Ayan. Dito yan nakalagay. So nandun yung mga fry nya. Nandun yung first batch at second batch. Dito fry din ng mga Dambuir natin. So marami. So dito wala pa tong laman. Wala pa tong laman mga pre. So dito naman yung ating mga platies. Ayan. Yung mga breeder ng platies natin. Ayan, dyan natin yan nilalagay. Dito naman yung mga fry ng mga platies natin. So madami dyan mga pre. Ayan. At dito naman ay yung mga ginugrow out natin. So dito halo-halo to. Ito yung graveyard ko mga pre. So lahat ng mga kal, lahat ng ano nandito yan, halo-halo yan. May gapi. Ayan, may mga itlog pa ng palaka. Ito gapi, swordtail, ayan, nandyan lahat. So pangkakain lang yan sa mga arawana mga pre. So dito yung mga Dambuir na male na tinago ko para hindi ako maubusan ng male kapag may naghahanap ng tryo. Ayan, so maraming male dyan, mga 25 pieces ata nung nandyan. Dito wala tong laman kasi may leak yan. Dito yung HB Red Rose natin, ayan, mga female nandito yan mga pre. So kukunin ko rin yan at ilalagay doon yung mga female tsaka yung male doon sa kabila. So dito may red cherry shrimp tayo dito. So salamat kay pare Eric Estaniel ng Paon Estancia. So nandito yan mga pre, medyo napabayaan ko nga. So pero nandyan pa naman sila, buhay pa naman. Ayan, nakikita nyo. Ayun oh, may ayan oh, may pailan-ilan pa. Pero buhay yan lahat mga pre, nandyan lang yan. So busy tayo kasi hindi natin maalagaan ng masyado. So mga pre, ito lang siguro yung mga update ko dito sa maliit kong gapi area tsaka muli area. Ayan. So kulang tayo ng space mga pre, punong-puno tayo ng mga isda ngayon. Kaya yung paglaki ng mga isda natin ay medyo mabagal. Ayan. So mga pre, pakain muna tayo. Ayan. So ito yung watchopong na nagmoist doon sa shop, kaya ito okay pa naman para ipakain pero hindi na pangit na kapag ibenta. Yan, so pinapakain ko dito mga pre. So napakaganda ng pagkain na yung watchopong kasi ang bilis na lumaki ng mga fry. Pero hindi to sponsored, pero watchopong baka naman. So dito ayan, papakain tayo. Pasensya na kayo mga pre, wala tayo taghawak ng camera. Yan, bubudbud na lang natin dito. Anyway, kulang pa yan. Yung pinapakain ko, sobrang kulang pa yan. Pero dahil malamig yung panahon, hindi natin sila papakainin masyado. Yan, konti-konti lang. Importante makakain lang sila. Yan. So dito, yung natirang pagkain natin, iubos natin to. Yan. So nasa 30 grams na watchopong, yung isang pakain pa lang, mulis pa lang yun. So dito naman tayo mga pre sa ating mga guppies. Ayan, ito mga breeder natin, gutom na gutom na. So litaw na litaw yung pagka-platinum ng mga male ng ating HP Red Rose. Ayan. Ayan. Ito yung mga females natin. So ang hirap talaga mga pre mag-video kapag wala tayong taghahawak ng camera. Pero okay lang yan. So importante mapakita ko sa inyo. So ayan, konti-konti lang kasi malamig yung tubig at baka mamaya umulan pa. So baka magka-casualty tayo, kaya ito konti-konti lang. So dito yung mga EBM natin, yan. Dami to. So siguro nasa 100 plus pieces yung EBM dito. Napakarami dito mga male ng HB Red Rose. Nasa 150 pieces yung laman nito. Pasensya na kayo mga pre, hindi ko to mabuksan kasi nagmamadali na rin ako. Papakain lang tayo. Dito halo-halo na HB Red Rose. Hindi pa yan na gender. So dito yung mga EBM natin, ayan. Marketable size na yan mga pre. Pwede nang i-out. Dito yung mga Dambuir natin, dalawang tabs ng Dambuir. Ayan.
Napakaraming dambuir dito. So more on female yung nandito kasi yung mga male ay tinatago ko. So dito yung mga pinapalaki ko na gagawin kong next breeder, nandyan yan. So dito mga fry din ng mga dambuir. So dito naman yung mga breeder natin, so konti-konti lang. Yan yung feeder natin, papakainin natin. So dito yung pinakamasisiba kung kumain yung EBM natin. So medyo dami-damihan natin ng konti. Yan. Dito yung mga mahiyain natin na Japan Blue Gold Double Sword. So nasa third batch na ata yung breeding ko nito. Yung dalawang batch nandun, yung third batch nandyan pa, hindi pa nakuha. So yan, talagang parang uulan na talaga. Ito, papakainin natin yung mga fry ng dambuir natin. Tsaka dun sa kabila yung Japan Blue Gold Double Sword, yung first batch tsaka second batch. So nandyan sila. So dito tayo mga pre, magpapakain tayo. Ayan, papakainin natin yung mga dambuir na tinatago ko dito ng mga male. Ayan. Tsaka ito yung HB Red Rose natin. So konti-konti lang. Tsaka dito lagyan natin yung red cherry shrimp natin. Ayan. So sa susunod ko lang padadamihin yan kasi busy pa yung lolo nyo. So dito, ayan, papakainin natin. Tsaka dito. So mabilisan lang to mga pre. Importante makakain lang sila. Yan. So dito, iubos natin dito. Tsaka dito. Yan. So ayan, tingnan nyo. Marami dyan yung laman yan ng mga pre. Dito, dami din. Ayan, no? Nasa 25 pieces yan ng mga male dambuir. So mga pre, hanggang dito lang siguro muna yung update ko dito sa ating maliit na breeding area ng Rian Aquatics and Accessory. So sa mga gustong pumunta sa aming pet shop, yung Rian Aquatics and Accessory nasa Purok 1, Barangay Sinta Conchita, San Dionisio, Iloilo. So mga pre, hanggang sa muli. So maraming salamat sa pagsuporta at panood sa mga video ko. So God bless us all and bye-bye.